Hello netizens! Nandito naman ako muli. Pero hindi ako kakanta muna. Mayroon akong guest. Magandang araw sa ating lahat. Ang i-introduce ko sa inyo ay itong manugang ko. Manugang ko, brother ko pa in Christ. Ang pangalan niya ay si Anthony Lassie. Siya po ay magbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos sa atin. Pero bago siya magmensahe para sa atin, ay siya ay magtestimonya kung paano siya binago ng ating Panginoon. Kaya, pakinggan po natin siya. Come on, bro. Hello! Kumusta po tayong lahat? Una sa lahat, gusto kong magpasalamat kay God sa chance na binigay niya sa akin upang ibahagi sa inyo kung paano ako tinawag ni God at kung paano ako patuloy na tinutulungan na magbago. And salamat din po kay Papa Celso sa pagpapagamit ng kanyang channel. And maraming salamat po. By the way, kami po ay kabilang ng International Churches of Christ. And dito sa Manila, halos ng cities ay mayroon na rin pong simbahan si God. Bago ko simulan ang pinakamahalagang mensahe ni God sa lahat ng tao, gusto ko munang magbahagi ng life testimony ko kung paano ako tinawag ni God. In year 2003, napakatagal na panahon, 16 years na ang nakalipas. Tinawag ako ni God sa isang kasamahan ko sa trabaho, bagong kasama sa work. Binigyan niya ako ng invitation card. Ang sabi niya, sumama ako sa mass gathering nila. In that time, sabi ko kagad sa sarili ko, baka ito na yung hinahanap ko na pagbabago. Kasi that time, talagang naglulong na rin ako. Gusto kong magkaroon ng pagbabago. Ibig sabihin, ang life ko kasi before, talagang umiikot lang sa akala ko normal na bagay o normal na pangyayari. Tulad ng pag-iinom, laging pagmumura, laging galit, hindi naman lagi, or yun, mahilig sa away at walang pakialam sa pakaramdam ng iba, immorality, and madami pang klase ng kasalanan. Doon lang umiikot ang buhay ko hanggang sa time na nagtanong ako sa sarili ko na what if kung ako ay mamamatay, saan ako pupunta? Dahil naniniwala ako na may langit at impyerno at mayroong Diyos. And yun, to make the story short, ay sumama ako sa isang gathering ng church. First time ko na umattend ng ganong activity sa life ko. And that time talagang pagdating ko, nung ako'y uma-attend na ng kanilang church gathering, mass gathering, nung Sunday, amazed talaga ako dahil nakita ko yung pakasaya ng bawat isa. Parang wala silang mga problema. Masaya lang sila at the time nakita ko, naghahag pa sila. Hanggang ngayon ginagawa pa rin naman yun kung hindi lang pandemic. Yun, talagang na-encourage ako at may nag-a-approach sa akin. Pinukumusta, pinakilala ko. And ang naka-invite sa akin ay si Elmer Velasquez. And thankful ako kay God sa kanya. Dahil talagang nagpagamit siya kay God para tulungan akong makilala siya. And siya na po ngayon ay isang leader ng isang sektor ng Kamanaba. And salamat Elmer Velasquez sa pagmamahal mo kay God. And yun, after ng worship, mayroong lumapit sa akin. Ang sabi niya, gusto mo mag-study ng Bible? And sabi ko naman, sige. So, yun.
pag-usapan namin kung kailan. And yun nga, after ng work ko, doon ko diretso ako sa Bible study ng 4 o 5 brother. Yun, silang nag-study sa akin. And the time talagang excited ako na makilala si God. And yun, sabi nila yung study ay 9 series topic. Ay nakita ko kung gaano kalalim. Napakalalim ng study dahil sa araw-araw ko na paglabas galing sa work, talagang naiiba yung pananaw ko. And ramdam ko na kinakausap ako ng Diyos. And sobrang saya ko na ganun pala ang gusto ng Diyos sa tao. And ang dami kong natutunan. And hanggang dumating yung time na nagpabaptize ako, naging malinaw sa akin kung bakit kailangan magpabaptize ang isang tao. And naturuan ako doon sa napakaraming scripture na gusto ni God na ilagay sa aking pagkatao. And yun, sobrang thankful ako. March 16, 2003, I got baptized and thankful to God. Hanggang ngayon, tapat siya sa akin. And talagang nung nabaptize ako, ramdam ko yung forgiveness na ibinigay sa akin ni God. Yung na-wash out lahat ng kasalanan. Yung Spirit pumasok sa aking puso't isipan. Pakiramdam ko bago kong nilalang. Ang sarap sa pakiramdam. Naisip ko na ang dami palang tao na kailangan ang salita ng Diyos. Kasi ako mismo talagang na-amaze ako sa sarili ko na pwede pala akong magbago. Nakita ko lang walang ibang batayan o walang ibang gagamitin ang Diyos kundi yung salita niya. Na kailangan maniwala ka para mabago mo yung sarili mo. Unang binabago doon yung ating kaisipan, pag-uugali at mga gawa na kalooban ng Diyos na dapat sundin natin. And sobrang thankful ako na talagang si God hanggang ngayon ay patuloy niya akong ginagabayan, tinutulungan para magbago. And yun po ang life testimony ko, hindi man masyadong detalyado. Ngayon naman ay ibabahagi ko yung pinakamahalaga, higit pa sa mahalaga. Ito yung salita ng Diyos na nagpapabago sa lahat ng taong naniniwala sa Kanya at sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay. Ito po yung salita ng Diyos na buhay. Kung nakikinig ka man yun, para sa nakikinig pala, hindi po aksidente kung bakit nandito ka at nakikinig. Mayroon pong plano ang Diyos sa'yo tulad sa akin. Maniwala ka lamang po. Itong babahagi ko po ay tandaan niyo po, ito po ay buhay ng lahat ng tao. Number 1, ang Diyos ang may likha sa buhay mo. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 2 in verse 7 na ang tao ay mula sa alikabok, hiningahan ng Diyos at nagkaroon po ng buhay. Mababasa din po natin yan sa Awit chapter 139 in verse 13. Siya po ang humuhubog ng bata sa sinapupunan ng ina upang maging ganap na tao. So, bawat ipinanganganak tayo ay ang Diyos po ang may likha. Kaya tandaan po natin, ang Diyos ang may likha sa buhay mo. Number 2 po, dahil sa kasalanan, ang tao ay nawalay sa Diyos. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 3 in verse 23. So, dahil sa kasalanan ng tao, nawalay po tayo sa Diyos. Lahat po ng nabubuhay ngayon ay nawalay sa presensya ng Diyos. Dahil sa hindi paniniwala ng tao at hindi pagsunod sa sinabi ng Diyos, kaya po tayo ngayon ay nawalay sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag niyo pong kakainin ang bunga na yan dahil yun po ay mamamatay kayo. Pero hindi po yun pinaniwalaan ng taong nilikha niya. Kaya yung tao nung kumain, natuto nang gumawa ng kasamaan.
Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit maraming kaguluhan dito sa mundo. Maraming kasamaan na nangyayari dahil po ang tao ay natutong gumawa ng kasamaan. Lahat po tayo na nabubuhay ay marunong gumawa ng kasamaan. Natuto tayo at meron tayong kaisipan. Kaya po tayo nawalay sa Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. Sa katunayan, ginawaan pa po tayo ng napakagandang garden na kung saan doon po tayo ilalagay ng Diyos. Kompleto na po yung lahat at wala na po tayong aalalahanin. Pero dahil sa isang pagsuway ng tao, kaya pinarusahan, tayo ngayon ay pinalayas sa lugar na yun. Nandito tayo sa lugar na kung saan wala yung presensya ng Diyos. Dahil yung time nang nalikha niya yung tao, ang tao ay mayroong malapit na relasyon. Nakakapag-usap pa ang tao at ng Diyos. So, yun po ang isang katotohanan sa atin. Na tayo po ay nawalay sa presensya ng Diyos. Number 3, tanging si Jesus ang daan para makabalik ang tao sa Diyos. Tandaan po natin, tanging si Jesus ang daan para makabalik ang tao sa Diyos. Kung kanina ang tao nawalay sa Diyos, ngayon na naman po ay mayroong pag-asa ang bawat tao. The Son of God is with us. Si Jesus po yun. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So yun po ang isang napakalaking grasya ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga nilikha, ibinigay niya ang kanyang anak sa atin para ang bawat sa atin ay sumampalataya sa kanya anak. So ngayon, tanging kaparaanan lang po ni Jesus, hindi po yung kaparaanan ng sarili natin. Hindi po kaparaanan ng sino man, kundi kaparaanan lamang po ng anak ng Diyos na si Jesus. Ang kanyang kaparaanan ay matatagpuan sa Biblia, yung mga isinulat ng kanyang mga apostol. Yung mga salita niya mismo ang kaparaanan. Kaya napakasarap pag-aralan ang salita ng Diyos. Bakit niya ba nasa kanya ang buhay? Bakit niya ba nasa kanya ang daan? Bakit nasa kanya ang katotohanan? Napaka-exciting na pag-aralan. Kaysa naman sa mga bagay na inuubos natin yung oras natin sa wala namang mapapala. So dito sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, matatamo natin yung kaligtasan. Number 4, tandaan po natin, ang Diyos ay nag-aabang sa iyong pagbabalik. Ulitin ko po, ang Diyos ay nag-aabang sa iyong pagbabalik. Mababasa po natin yan sa Luke o sa Lucas chapter 15 in verse 20. Dito ay isang kwento ni Jesus na isa-isang anak at sa isang ama. Ang pangyayari po nito, ang anak ay iniwan ang kanyang ama dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Namuhay siya ng anuman ang kanyang maibigan hanggang dumating yung point ng life niya na naisip niya ang kanyang ama. Nung naghihirap na siya, naisip niya na ang kanyang pagbabalik. So dito inahantulad yung lahat ng tao na nabubuhay. Na tayo po ay nawalay sa presensya ng Diyos. At ngayon po ay kailangan nating magbalik sa kanyang presensya. And dito sa kwentong ito, nung dumating ang anak, inaabangan siya ng kanyang ama. At tuwang-tuwa ang kanyang ama at hinalikan pa siya at nag-celebrate pa ang kanyang ama. Makikita natin dito yung tunay na pagmamahal ng Diyos o ng isang ama sa kanyang anak. Natutuwa ang Diyos na ang isang anak o isang nilikha niya ay nagkakaroon ng kaisipan para magbalik sa kanya. Nagkakaroon ng pagpapakumbaba para bumalik sa kanya. So tandaan po natin na sa bawat pagbabalik natin sa Diyos,
ay lagi po siyang nag-aabang at tinatanggap na tayo ng buong buo. Hindi niya kinokondim kung anong nagawa mo. Ang mahalaga sa Kanya, natuto ka at nagbalik ka sa Kanya. So tayo po ay ganun din po. Kailangan natin maisaisip na kailangan nating magbalik sa tunay na may likha na sa atin. Yun po yung Diyos. Number 5, tandaan po natin, makatarungan ang hatol ng Diyos sa bawat tao. Ulitin ko po, makatarungan ang hatol ng Diyos sa bawat tao. Mababasa po natin yan sa John 12 in verse 48. And sabi ni Jesus doon, mayroong hahatol sa mga nagtakwil at hindi tumanggap ng kanyang salita. Ang kanyang salita ang hahatol sa kanya sa huling araw. Bakit po makatarungan? Ang salita po ng Diyos, pag tinanggap po natin, ayun po ang tutulong na magbabago tayo. Yun po ang tutulong na baguhin ang ating kaisipan, ang ating pag-uugali, ang ating masamang mga gawa. Ito po ang tutulong na tayo'y makaiwas sa kasalanan na naglalayo sa Diyos. Pero kung hindi po tayo maniniwala at susundin natin ang sarili nating kagustuhan at hindi yung kalooban ng Diyos, mayroon pong hahatol ang kanyang salita. At the end of the day ng life natin, haharap tayo sa Diyos at bubuksan po ang kanyang salita at titingnan yung buhay natin kung naaayon ba ang buhay natin sa kanyang itinuro. So kung napapakinggan mo man ngayon, tingnan po natin yung life natin. Ang buhay ko ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Tinatanggap ko ba at isinasabuhay ito? So, kalooban po ng Diyos na tayo po ay matutong sumunod sa Diyos at isabuhay ang kanyang mga salita. Nasa kanya na lahat nasa salita na po, nasa Bible na lahat Dahil ito po ang tutulong para tayo ay magbago. Patuloy tayong sumunod sa kanyang kalooban. Number 6, kaligtasan na ipinangako ni Jesus sa mga naniniwala sa Kanya. Ulitin ko po, kaligtasan na ipinangako ni Jesus sa mga naniniwala sa Kanya. Mababasa po natin yan sa John 14 in verse 2 hanggang 3. So ipinangako ni Jesus na sa bawat naniniwala at sumusunod sa Kanyang salita ay makakasama kung nasaan siya. Sinabi niya kung naroon siya, nais niya na ang tagasunod niya ay naroon din kasama niya. At mababasa rin po natin yan sa Revelation o Pahayag, chapter 22 in verse 14. Sabi nga doon, mapalad ang taong naglilinis sa kanyang kasuotan dahil magkakaroon po ng karapatan kumain ng bunga na nagbibigay buhay. Yung bunga na po yun, ay yung po yun ng binanggit ko ng Genesis, na sa paraiso na ginawa ng Diyos na para sa kanyang nilikha, ay nandun po yung bunga na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ay mapalad kung tayo po ay naglilinis sa ating kasuotan. Ibig sabihin po nun, ito po yung paglapit sa Diyos, ito po yung pakikinig, pagsasagawa, pagsasabuhay ng kanyang salita. Nililinis natin yung ating sarili. Iniiwas natin sa kasalanan. Kaya mapalad tayo, sabi nga sa Revelation, mapalad yung naglilinis ng kanyang kasuotan. Kasuotan means yung ating buhay, yung ating kaluluwa, nililinis po natin. Mapalad po tayo dahil makakapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Kung nasaan si Jesus, naroon din tayo. Kaya tandaan po natin, kaligtasan mayroon pong ipinangako ni Jesus. Totoo po yun. Yung naririnig nating langit, mayroon pong langit na ipinangako ang Diyos sa mga sumusunod sa kanyang anak na si Jesus. Last, number 7,
Tandaan po natin, kaparasuhan sa taong hindi sumunod sa Diyos. Ulitin ko po, kaparasahan sa taong hindi sumunod sa Diyos. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 21 in verse 8 and Revelation chapter 22 in verse 15. So mayroon pong kaparasahan sa mga hindi tumanggap at nagsabuhay o sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung mga tao na sinunod ang kanilang sariling kagustuhan, gumawa ng kasamaan, ayaw magpasakop sa Diyos. Ito po ang pinakamalungkot at pinakamasaklap na tadhana ng tao. Iyong mawalay ka sa presensya ng Diyos na may likha sa iyo. Mapunta ka sa ayaw rin ng Diyos mapuntahan. Kaya ngayon kung nakikinig ka man, mayroon kang pag-asa. Maniwala ka sana dahil lahat po ng nakasulat ay totoo. And kailanman hindi po nagsinungaling ang Diyos. Ang lahat po ng naisulat ay mangyayari. So ngayon, sana makita mo na mahal ka ng Diyos. Sana hanapin mo ang Diyos at mahalin mo rin siya. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa mga taong gustong kilalanin siya bilang Ama niya na nagbibigay buhay. So maraming salamat sa inyong pakikinig. And to God be the glory. And next time, gusto ko rin mag-share pa ng another topic para sa iba pang kaalaman ng katotohanan. And maraming salamat po muli. At tinataas ko ang Diyos sa ating harapan.